Finally, dumating na yung in-order ko na Redmi Note 15 Pro at may kasama siyang libre na Xiaomi Smart Band 9 Active. Itong lahat nakuha ko at in-order ko during their launch date. Nakuha ko ito lahat ng 10,284 pesos. So, hindi ako sure kung magkano na yung regular price niya ngayon. 12 yung RAM nito, tapos 256 GB yung storage. Let's unbox! Unahin natin to. I love it. Ito yung itsura niya. White. Tanggalin natin to. Meron siyang charger, of course. The usual manual. I-open natin itong Redmi Note 15 Pro. Ito, ang laman niya ay the usual, I think, na pin. And the usual manuals and a silicone screen protector case pala. Yan. This one's the phone. Yan, it has curved bezels. Bezels bang tawag dyan? Ayan, curve and manipis siya. May mga speakers dito. Speakers sa taas. 4 yung lenses niya. Meron din siyang speakers dito sa ilalim. Tapos, meron din siyang USB charger, the SIM card or SIM housing. The usual power on and the volume buttons. Sa left, wala na. It feels a lot more lighter. Hindi siya ganun kabigat kumpara dun sa Poco M8 Pro. Sorry, yun lang yung comparison na magagawa ko kasi yun lang yung mga nabili ko so far at nahawakan kong units. I don't care naman if it's plastic or steel or whatever kasi what's more important for me ay yung nasa loob. O diba, hindi ako judger. Mas importante sa akin yung quality ng camera nito. Let's see if this is really, it has a good camera. Cable and the charger. Ito lang yung issue ko sa Poco and Xiaomi, wala silang adapter or hindi naka-Philippine setting yung outlet nila. So, kailangan mo pa maghanap ng adapter. Yan, 45 watts adapter. Yan yung interface niya. You can pull up or down. Wait, ano ba to? Yan yung itsura. Taka lang, ilalapag ko na nga sa table. Ito, papakita ko. Yan, ganyan ang interface niya. Yan. So, abangan nyo lahat ng mga camera test ko sa phone na to. I'm not sure if available